Natapos ang laban ng walang kagalos-galos si Tien. At makikitang wala ng malay ang mga bully. Sinasabi ni Tien sa isip niya na may natutunan siyang dalawang bagay. Ang status window ay nakikita lamang ng mga awakened. Makikita na ang lahat ng detalye tungkol sa mga awakened ay nandito. Ngunit may ibang impormasyon ang hindi nakalagay. Nagtataka siya sapagkat hindi naman siya nagkulang sa mana pero hindi pa din nagamit ang predation. Sa madaling salita bukod sa description maaring apektado ito ng ibang dahilan bukod sa mana. Bukod doon ang epekto ng passive ng predation skill ay hindi nakalagay sa description. Ito ay nakakapagpaalang bisa ng mga abnormal na kondisyon gaya ng poisoning at bleeding. At ngayon ay unti-unti na niyang makukumpirma kung tama ba ang mga haka-haka niya. At biglang naputol ang pag-iisip ni Tien sa kanyang nakita. Nakaluhod sa kanyang harapan si Jaeong at tinanong ni Tien kung anong ginagawa mo dyan. Pasigaw na sumagot si Jaeong kay Tien at sinabing, Tien, sobrang napabilib ako sa ginawa mo kanina. Ako ang pinsan mong si Jaeong na nagsisi sa mga nagawa ko. Pangakong hindi na ito mauulit at sana pagbigyan mo ko kahit ngayon lang. Kahit dilaan ko ang sapatos mo o tumawal ako ng parang aso. Gagawin ko kung anong ipag-uutos mo. Napaisip si Tia na dati parang matapang na Sorota pero di ko alam na ganito na pala kasama. Habang tumatahol si Jaeong ay naiisip ni Tia na hindi si Jaeong ang dapat kong alalahanin ngayon. Kung hindi yung insidenteng mangyayari pa lang ngayon. At sumagot si Tia na sige pinapatawad na kita. Makikita sa mukha ni Jaeong na hindi siya makapaniwala sa narinig niya at sinabing totoo ba? At sinabi ni Tia na bilang kapalit sumama ka sa akin at may aasikasuhin ako. Lumipat na ang eksena sa isang warehouse. At may nakalagay na bawal pumasok at authorized personnel lang ang pwede. At makikitang may 3 tao ang nakatayo sa harap ng warehouse. Laking gulat nila dahil biglang may gate break. Ang gate break ay isang kababalaghan. Kapag ang isang dungeon ay hindi naasikaso, ito ay magbubukas ng landas na nagkokonekta sa mundo ng mga tao at abyss. Napaisip ang lalaki at sinabing 10 taon na ang nakalipas simula nung huling gate break. Biglang nagkaroon ng gate break dito at sa tingin ko ay maraming halimaw ang kumakawala mula sa loob. Nagsalita ang isang babaeng dilaw ang buhok at sinabing, base sa mga halimaw na nandyan sa loob, mukhang konting panahon na lang para makawala sila. At nag-aalalang nagtatanong ang isang babae kung dapat ba nilang palikasin ang mga civilian na nasa area. At mayabang namang sumagot ang lalaking nakasalamin na, hindi na kailangan sapagkat meron akong barrier skill rank B na nasa panig natin. At higit sa lahat ang rank ng gate break na ito ay C rank lamang. Ibig sabihin, ang pinakamalakas na halimaw na nandyan ay C rank lamang. Sa madaling salita kahit ang hindi inaasahang pangyayari ay, at biglang naputol ang kanyang pagsagot dahil sa hindi inaasahang nakawala na ang mga halimaw sa gate break. At nag-aalalang sumigaw ang dalawang babae at tinawag ang lalaki na team leader. Agad na napalingon ang lalaki sa gate. At walang kahirap-hirap na pinutol niya ang mga ulo ng halimaw sa isang pagsipa lamang. At sinabing kaming mga B-rankers ay mas may kakayahan sa paghawak ng mga ganitong pangyayari. At lumipat ang eksena kay Jaeong na tila ba nagmamadali sa pagtakbo. At magalang na nagtatanong kay Tien na, ang sabi mo nandun na ang control personnel sir? Mas magandang bagay yun sir. Sir. At naiiritang sagot ni Tien na tigilan mo na ang sir mo. Tama ka, ang initial mana estimate nila dito ay C rank. At sa kabilang banda, ang humahawak nito ay B rank. Kaya walang problema kung C rank lamang ang kalaban. Sabay pabidang sumagot si Jaeong na, ayun nga ang sinasabi ko sa'yo kanina pa. At sumagot si Tien na, paano kung hindi C rank ang gate? Natulala si Jaeong sa narinig niya. At lumipat na ang eksena kung saan nangyayari ang gate break. Makikitang nakadapa na ang mga halimaw. At napapaisip ang lalaking may salamin. Nagtataka siya kung bakit nakakatago sa barrier niya ang mga low rank na halimaw. At napatingin siya sa kanyang likod at sinabing, hindi maaari, ang mana ba na nararamdaman ko dito ay mas mataas pa sa rank ko? At biglang napatingin na silang lahat sa gate break at nag-aalalang sinabi ng isang babae na, team leader parang may kakaiba akong nararamdaman sa gate na ito. At makikitang malapit nang makawala ang mga susunod na halimaw. Nag-aalala na ang tatlo sa nangyayari at napatingin sila sa gate na may halong takot. Tuluyan na ngang nabasag ng halimaw ang barrier. At takot na takot ang lalaki at napatanong ng ano ito. Nakalabas na ang mga halimaw at hindi na makagalaw ang tatlo dahil sa takot. Natakot sila dahil ang halimaw na nasa harap nila ay isang giant ogre rank A. Pinagpapawisan at natatakot na sinabi ng lalaki na hindi ito C. Ito ay A rank. Pero paano? Sabay naputol ang pagsasalita niya sapagkat umatake na ang giant ogre. Isang malaking pagsabog ang kinalabasan ng atake ng halimaw.
At bumalik ang eksena kay Jaeong at nagsalita kay Tian na. Sabihin na nating tama ka. Pero paano mo naman nalaman ang lahat ng ito? Hindi sinasagot ni Tian ang tanong ni Jaehyun. Pero nasa isip niya ay dahil napagdaanan ko na ito, bukod sa minaliit nila ang gate break hindi rin sila nag-issue ng evacuation order. At biglang nagsalita si Tian at ang sabi niya ay hinala niya lamang. Hindi pa rin makapaniwala si Jaeong sa sagot ni Tian. At inulit ni Tian ang sagot niya at sinabing hinala ko nga lang kaya nagpasama ako sa'yo. Galit na sumagot naman si Jaeong at sabing sinungaling ka. Huwag mong sabihing pinagtitripan mo lang ako. Habang sumisigaw at nagtataka si Jaeong, pagtingin nila sa kanilang harapan ay may mga halimaw at mga sibilyan na nagtatakbuhan papunta sa kanila. Takot na sinasabi ng mga tao na takbo-takbo, merong gate break. Hindi maipinta ang mukha ni Jaeong sa nasaksihan niya. At sinabi ni Tian na naalala mo pa ba yung sinabi ko sa iyong gawin mo? Gawin mo na ngayon. At nagtanong naman si Jaeong ng paano ka. At sumagot si Tian na, ako? Uubusin ko ang mga halimaw at susunod ako sa'yo. Lumipat ang eksena sa isang mataas na building. At may isang lalaking nakatalikod ang nagsasalita ng. Gaya ng sinabi mo lumala ng mabilis ang sitwasyon. Ang gate break ay inaakalang si rank at ngayon naging A-rank. Walang respond ang possible ngayon dahil busy ang lahat sa dungeon at abyss exploration. Ang natatanging solusyon sa krisis na ito ay isang A-rank awakened. Ikaw na lang ang pag-asa, kaya tulungan mo kami. At ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Yanzo, isang A-rank awakened. Makikitang naluluha siya at sinasabing antayin niyo ko dyan, kapit lang. Ako ang bayani na si Yanzo ay parating na.